daan sa United Nations para mapauwi si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Timor-Leste. Pero sa ilalim ng kasunduan ng UN, responsibilidad ng host state na ibalik ang isang akusado sa kanyang pinanggalingan para gumulong ang paglilitis. Binubuo na ng DOJ ang sulat para sa Timor-Leste. Una nang sinabi ni Remulla na nakausap niya si Timor-Leste President Jose Ramos Horta tungkol sa sitwasyon ni Teves. Ibinunyag pa ng kalihim na hindi natuwa si Horta na nasa kanilang bansa si Teves na suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Roel Degamo nito lang Marso. Formal request siya na ibibigay namin sa Department of Justice ng Timor-Leste at ito'y paabutin sa kanilang sistema ng justisya. Yan po yung balita, yan po yung papreskon, yan po yung sinabi ni Boying, Secretary Boying. Tanong, may bago ba? Hindi ko alam kung paulit-ulit ito si Boying o ang paulit-ulit itong balita. Kung ito ba ay ichinap-chap lang, ginawa, ibinalita ulit nitong PTV ata ito, no? Pero, may bago ba? Ngayon, kung ito ay nagpa-interview na naman siya, at hindi lang ginamit at inulit lang, aba, anong plano mo, Boying? Dahil ikaw ba ay nawawala na sa balita? Dahil ang usapin ngayon, Sara, Romualdez, DDS, Duterte, etc. etc. So, hindi ka na makapasok. So, kailangan pumasok ka ulit. Nung nagsalita ka naman kay De Lima, hindi mabenta. So, pasok ka ulit dyan. Wala namang baka sa susunod na araw, magbabalita na naman siya. Hiingin niya ang formal na ang pagsuko ng Timor-Leste kay Teves. O sa susunod na araw, ganun ulit. Abay, parang ano na yan Tama, Gaski, palmasyad. Politiko na yan. Parang ayaw mo lang mawala sa sistema. Parang ayaw mo lang mawala sa balita. Wala namang bago. Sana next interview mo, Secretary Boying, request lang. Yung medyo bago naman. Yung may balita kay Teves na bago. Yung may balita kay Bantag na bago. Hindi yung paulit-ulit. Ulitin ko, hindi ko alam kung ang paulit-ulit dito yung nagbalita, yung PTV o si Boying. But anyway, may isa sa inyo pa ulit-ulit. Malay mo, wala na sa Timor si si Teves. Antayin nyo na lang at sana maging kapartido nila si Tatay Diggs. Actually, napakaaga ng naibalita sa atin na plano. Okay? Plano ng, siyempre, ano pa ba ang nagpaplano? Di itong kuting Tambaloslos Ahas Administration. Ngayon, mga palangga, di ba sinabi ko sa inyo na meron tayong emisaryong puting ahas na kailangan ipaalam daw sa taong bayan ang plano na pinag-usapan dito sa Amerika. Okay? Sabi ko sa inyo, kahit sila ay nasa Amerika, hindi sila nandito para, kunyari, mayroong mga bilateral eklabush. Okay? Pinag-usapan nila kanina, okay, na pinapalakas lang daw po nila si Leila de Lima. Dahil kapalit ng pagpa-bail out kay Leila de Lima ay ang pakikipag-alyansa ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaloslos. Gagamitin si De Lima at si Trillanes para gibain at patuloy ng patumbahin
ang Duterte. O siguro sa panahon ngayon ay alam naman ni Inday Sara ito. So, ano ang binulong sa atin ng ating puting ahas dito sa San Francisco? Actually, ang daming impormasyon na nakakarating na dito ay nagaganap ang kanilang mga pagmi-meeting laban sa kay Sara at kay Duterte at sa mga vloggers like me. Alright? Actually, mamaya banggitin ko ang mga pangalan ng mga vloggers na dapat mag-ingat kayo kasi kasama po kayo sa kanilang o-plan ipatumba o tutumbahin. Literal man o kung ano man ang ibig sabihin nilang tumba, pero definitely literal yung ibang tumba. Kaya kailangan nating lahat mag-ingat. Ngayon mga palangga, di ba? Sinabi ko sa inyo nung nakaraang araw na ang habilin ni Lisa ni Tambaloslos sa Congress dito kila Franz Castro, okay, doon sa mga kasabwat niya sa Kongreso ay puruhan ng puruhan si Inday Sara. Di ba? Yan po ang habilin nila at sinabi ko na sa inyo na si Senator Amy Marcos ay nakipag-usap kay Kuting sa kanyang kapatid kasama si Inday Sara na awat, parang somehow, gawa ng paraan yung panggigipit kay Inday Sara dahil sabi nga ni Amy Marcos, kung hindi dahil sa kay Inday Sara, actually ang term niya sa babaeng yan, kay Inday daw, ay hindi ka magiging presidente, Kuting. Well, of course, sa tulong ng Smart Magic. Pero anong kailangan yung malaman, mga kababayan? Ito natin baka na-cover yung face lock ko dyan. Okay? Cleo Fortaleza, how are you? Ayan. Nancy Ching, ayan. Kailangan nyo makinig at i-share ninyo. Hindi lang ako makaalsa ng boses ngayon kasi medyo ang boses ko ngayon malat. But ganun pa man, ano po ang nagaganap sa kanilang O-plan? Actually, O-plan, eliminate the enemies. Okay? Gusto nilang itumba lahat tayo. Numero 1 na ako dyan na gusto nilang ipatumba. So, nagpupulong sila at dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas, yung mga galamay nila na itutumba lahat ng kalaban sa politika o sa vlogging. Itutumba nila lahat sa pamamagitan ng what? Pwedeng kausapin nila na maki-aliado na sa kanila. Ano mangyayari? So, gusto po nilang isa-isahin na tumbahin, i-eliminate ang mga taong nag-o-oppose sa kanila. So, yung layunin nila, bakit? Para, diba, sinabi ko sa inyo, kontrolin ang pamamahala sa ating bayan. So, ngayon, kayong mga pinklawan, dating pulawan, like, no, hindi ako pulawan, okay? Pulahan, like ako, o kung ano man, bawat Pilipino, kailangan ninyong maging kailangan ninyong talagang maging kasapi dahil itong laban ko, laban natin lahat. Hindi ko naman to laban kasi unang-una hindi po ako nakakaranas ng mga krimen na samot-sari dyan sa Pilipinas at panggigipit sa mga ordinary taxpayers. Ngayon, mapalangga, yung kalang layunin para nga kontrolin nila ang administrasyon. Di ba sinabi ko sa inyo, January pa lang, sinabi ko sa inyo na ang plano ni Lisa Smugs, ni Kuting, ay manatili sila sa pwesto at iupo si Tambaloslos sa 2028, din si Sandra, si Charis, sa 2034. Kaya nga, di ba, imbis na pagkabala ni Kuting at ni Lisa Smugs, na tumulong sila sa bayan, even yung mga anak niya, yung dalawa niyang anak, okay, na nag-establish ng residency sa Iloilo, di ba? Ano yan, ibinalita yan, nag-establish sila para sa susunod na election. So they are not really for you, for the people. Kundi nag-establish na sila ng kanilang mga pagtakbo sa mga susunod na laban. At now, gusto nga nilang itumba lahat ng mga taong nagkikriticize sa kanila. So ano gagawin nila? Number 1, ito na nga yung ginagawa kay Inday Sara, gibain si Inday Sara gamit yung confidential fund issue. Diba? Na alam naman natin, alam ninyo lahat, narinig nyo sa Senate hearing na ang katotohanan dito sa confidential fund na ibinigay ni ibinigay kay Inday Sara,
okay, ay galing mismo sa Office of the President. Na kung ang totoo, walang pagkakamali si Inday Sara dito. Bakit? Bakit wala siyang pagkakamali? Saan ba nanggaling ang confidential fund? Na yan ang ginagamit sa kanya, dinidik-dik-dik siya na sinasabing 125 million na nilostay niya or some, ginagamit na propaganda sa kanya. Anong totoong issue dyan? At nagpaliwanag na rin dyan at alam ninyo, nasa dyaryo naman yan, pero iniiba, nasa social media, pero iniiba nga lang yung gustong iparating ni Tambaloslos, ni Lisa Smugs at ng mga kasabot sa Kongreso na si Inday Sara ay naglustay nitong 125 million confidential funds. 'Di ba? Ano nangyari diyan, 'di ba? Nag-request si Inday Sara from the Office of the President. From the Office of the President ng pondo na gagamitin niya as confidential fund, mga palangga. So, ibig sabihin, ulit-ulitin natin, di ba? Saan siya nag-request? Sa Office of the President. Na ang Office of the President, bilang isang kuting, okay, na presidente, na kung alam niya na mga alipores na yun ay labag sa batas, ang paghingi ng pondo ni Inday Sara as confidential fund, hindi siya nagbigay. Dahil sasabihin niya sana, hindi niya sana pinahintunutan dahil ayun ay labag sa batas. Di ba? Ngayon, ano ang nangyayari dito? So, nag-request si Inday, binigyan siya. Ngayon, malinaw na ang source ng confidential fund ay galing sa Office of the President. Kaya sinasabi nga natin paulit-ulit, kung ang Office of the President ang nagbigay, bakit si Sara lang ang pinupukpok ni Tambaloslos ni Lisa Smugs? At ito ang ginagamit sa kanya para sirain siya sa taong bayan. Si Kuting ang nag-approve niyan. Ang buwaka ng inang Kuting ang nag-approve niyan. Dapat din isaksak din ni Senator Amy at ganun niya dapat ipagtanggol yung kanyang BFF sa kanyang kapatid. At sana wala nang paligoy-ligoy pa na sinasabi ni Senator Amy na kesyo may mga masasamang, nag-influensya kay Kuting sa kanyang kapatid, may masamang ano na sa paligid. So, ibig sabihin, kung nagpapa-influensya ang kapatid mo, Senator Amy, wala siyang kwentang tao, which is we all know na walang kwentang tao. Ba't ka nagpapa-influensya? Presidente ka? Ikaw dapat ang nag-i-influence sa iyong mga cabinet people, yung mga taong nasasakupan mo para gumawa ng tama. Hindi na-influensyahan si Kuting para manggipit ng kanyang ng kanyang ka-unit team. Kasi ang purpose talaga ninyo ay budulin ang Pilipino at nabudol na nga si Inday Sara dito. Kasi hindi naman natin to nakita na ito pala gagawin sa Pilipino and now. Sabi ko, sinimulan nila yan kay Rodriguez Di ba? Pero tsaka na tayo dadako dyan. So, malinaw ang instruction. Dito sa San Francisco, nagmi-meeting sila palangga. Okay? Nagagamitin nila si De Lima at Trillanes. Okay? So, balik muna tayo dun sa confidential fund ni Inday Sara. So, di ba, ang source ng fund ay galing sa Office of the President. Ulit-ulitin natin yan na inaprobahan ni Kuting. Okay? Nasa kanya yan ang power to deny o approve. Pero inaprobahan niya para what? Di ba? Kung yun pala ay labag sa batas at may impeachable offense na nakaakibat doon, dapat din is-approve niya. But the intention is very Lisa Smugs. Gamitin kay Sara Duterte ang confidential fund na yon na dapat kung meron mang may impeach doon ay si Kuting. Yang buwaka ng inang polboronic na Kuting ang dapat ang ma-impeach dyan. Yan ay unconstitutional. Di ba?